ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Attorney Vigor, magandang umaga po sa inyo, sir. Hi, Alvin. Good morning. Opo, I don't know kung nabalitaan nyo na po, mukhang masakit-sakit ang magiging latay ng increase next week. Nagbabadya po, baka buti ng mahigit 10 piso sa diesel. Wow. Lalo nun. Nga po paano po yan? Anong pwedeng aksyon ang gagawin po ng gobyerno para maibsan yung impact niyan sa public transport, Attorney Vigor? But inutusan na po kami ni Secretary Badoy kahapon po para i-compute na po anong klaseng subsidiya o pag-aralan na rin po yung pagtaas ng pamasahe, no? Kasi lahat umakyat na, pati minimum wage umakyat na po, no? So we are reviewing the impact of a fare increase, yung dati-dating decision, or yung mga subsidiya na pwedeng ibigay, no? Pero just to give you some data on this, Alvin, no? Opo. Kung bibigyan natin ng 10 peso discount, yung ginagawa natin ngayon sa gas station, no? Ng lahat ng pampublikong sasakyan, para matulungan sila sa pagtaas ng fuel cost, no? It will result in a fuel subsidy per computation namin initial, no? Around 2.4 billion a month. Ay ngayon po ba magkano ang budget? Ngayon po, ang ating budget po ngayon dyan ang cash burn natin dyan sa ating 10 peso discount sa gas, no, is roughly around 160 million a month. So malayong diferensya, no? Kasi ngayon po ang covered lang jeep at saka UV. UV, nung po sasama natin ang bus, ang mga TNVS, taxi, motorcycle taxi, ganun ba? Sasama na natin lahat, kaya uakyat po tayo na 2.4 billion a month. So kakayanin ba yan? Kung halimbawa lang, lumala ang sitwasyon, kakayanin ba yung 2.4 billion o masyadong mabigat? Yan ang ibibigay natin. It's now up to the other branches of government para ma-compute kung kakayanin natin ito, no? Ang na-compute sa atin kung anong kinakailangan ng transportasyon, industriya ng transportasyon, para naman matulungan, no, sa ating pagtaas ng presyo ng fuel. Pero, so that's what we're looking at, no? So roughly yan, naabot ng mga kung 1 year po yan, kung titin natin, abot ko tayo ng mga more than 20 billion in 1 year. I doubt kung hindi naman siguro abot na isang taon, pero baka paghanda na natin yung buwan or mga buwan, pero hindi naman siguro 12 months, Attorney Vigor. Kaya kung on a monthly basis natin titingnan, nasa 2.4 billion po yan. Opo. Ngayon, linawin lang natin. So, either or po yun. Kung magbibigay ng subsidy sa lahat ng public transport, wala nang aprubahan mo ng dagdag pasahe or pwede pa rin na may dagdag pasahe plus subsidy? Well, yung dagdag pasahe natin, no, na binigyan natin ng desisyon last time, no, is only at a maximum of around 70 pesos per liter, no, ang kinonsider po natin to, no. So anything higher than 70 pesos per liter, that might result in another round of fare adjustment. So kasi yung decision natin only factored around 70 pesos at that time. Opo, pero kung may minus 10 po sila ngayon, hindi pa po aabot ng 70 kasi ang presyo ngayon ng diesel, 75, 76. Di minus 10, di 66 lang yun. Although sasabihin nila hindi lahat hindi naman kami lahat ng jeep meron kung hindi siya eligible, di wala siyang minus 10. Ano po? Correct. So, kailangan natin palawakin yung ating mga gas stations para mas lalong maraming makinabang po sa 10 peso discount. Doon naman sa mga bulk users, kaya ng mga bus, we will have to come up with a scheme, no, para naman mabigyan sila ng 10 peso discount. Opo. Pero anong preference mo, Attorney Vigor? Kung ikaw tatanungin, kung ikaw ulit magdidesisyon, ano bang mas maigi? Pisong dagdag pasahe, piso lang na may hinihingi kasi provisional lang naman, o ayuda galing sa national government? Ako, given the amount of increase, no, ng ating mga papasahe, I might as well bite the bullet. No? Considering umakyat na rin naman ng minimum wage natin by 85 pesos, no? 60 plus 25. Tapos on the part of yung ibang produkto naman, kasi pagdating sa cargo,
nagtaas na rin po yung mga truck rates natin. In fact, na-factor in na po yan eh. Ah, so, very minimal na lang po ang magiging impact in terms of prices of other products. So, pag tinaas natin ang pamasahe, vehicles lang to, hindi lang ng cargo. Just to give you an idea, no, yung impact ng ating pagtaas ng pamasahe sa inflation, pagdating sa bus is only 0.09%. Pagdating sa jeep is only 0.27%. And this might even go lower now, considering na umakyat na po ang ating minimum wage. So, ang aming record dito really would be to bite the bullet and increase fares. Mas, ang laki kasi ng ating subsidiya na ibibigay, 2.4 billion a month. We could do a lot more things with that money compared to increasing fares. Tapos, dapat lalahatin natin yung distribution. Agad-agad, mabilis ang distribution. No? So, that's another factor we have to consider. Paano natin mabilis na mapamimigay itong subsidiya na to sa mas nakakaraming mga public transport natin. Opo. Pero so far naman yung allotted budget po dun sa programa, yung existing, hindi pa naman nauubos at ASEC, di ba? No, I think if we really have, hindi naman, as you said, no, hindi naman to isang taon eh. We can move on a month-to-month basis on this. Baka naman mahanapan ng paraan na mabigyan ng 10 pesos subsidiya lahat ng public transport. Oo nga po. Sana nga po. Ay siyempre, kada linggo kasi na dumadaan, tumataas. Ngayon, wala pang nakikitang resolusyon, ASEC Vigor, sa problema sa Middle East. Parang tuloy pa rin po yung bakbakan, kaya malalaki po yung sipa sa presyo po, lalo na ng diesel. Kung sabagay, pati gasolina din naman pala, may tricycle pa pala no, na public transport din. Kaya sa pool din. Hindi pa natin na-factory na tricycle dito. No? So, pag sinama na naman yan, 2.3 easily hit 3 billion. Opo. Ayun, tricycle naman, wala rin kayong control pag nagtaas ng pamasahe po yan. Kasi sa LGU po yan, di ho ba? LGU po yan, tama po. Oo nga eh. Ayun ako. Siyempre, pag nagtaas po sila ng pamasahe, ang tatamaan po yung ordinaryong pasahero. Exactly. Kaya kino-compare namin sa pagtaas ng presyo ng minimum wage, no? Yung additional 60 pesos per day. Ano impact ng increase in transport fare dito sa pagtaas ng minimum wage na to, no? So yan na amin tinitignan din ngayon. Pero kung kayo po ang masusunod, Attorney Vigor, ang problema mo naman dyan, sasabihin naman ng mga workers, di parang baliwala din yung increase ko sa pasahe dahil kakainin lang ng increase sa transport fare. Ano po? Well, we are looking at the minimum wage ngayon. Anong composition yan? Ano ang finactor nilang transport fares at that time itong minimum wage ay binigay, no? Opo. So, yan kasama sa aming pag-aaral, yung matter na yon. Sige. O di hanggang dyan muna tayo, but maraming salamat. Kailan pala kayo magdidesisyon? Kailan ilalabas yung desisyon ng gobyerno? Well, we'll submit a recommendation to DOTR either by today or tomorrow at the latest para mapag-aralan ng Secretary yung aming mga considerations in coming up with our recommendation. Ayun. So, all in all, mga next week, malalaman na yung pasa. Hindi ko alam. It will be up to DOTR. Okay, sige, kulitin natin si Secretary Banoy. Ano po? Pero after kasi na Secretary Banoy, dadaan pa ng Malacanang yun. Alam mo naman yung protocol. Tama po, kasi utos po ng Presidente na masuspende. So. Kaya nga eh. O so dadan pa ng siguro naman may sensitive naman yung mga taga Malacanang to decide once and for all. Kasi nga lingguhan ang galaw. Kung makasampu tayo next week, ASEC, at another 5 piso sa susunod, masakit na yung 15. 80, no? 80 pesos na naman tayo. Oo, babalik na naman tayo dun sa, although dati may 100 yan eh. Pero yun na yung worst, di ba? Sana wag umabot ulit doon, Attorney. Thank you po. Maraming salamat po, Attorney. Magbaboy ka. Salamat, Alvin. Si Attorney Vigor Mendoza II and Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Teka muna, kailangan kong mag-break muna tayo dahil may commercial pa tayo. Sa ating pagbabalik, kakausapin po natin yung isang eksperto. Nakita nyo yung nangyari sa MMDA official, si Bongo. Yun pala, Bongo, si Gabriel Go.